Inamin ni Dwight Ramos na nagbigay ng kumpiyansa at nagpataas ng moral ang panalong itinala ng Gilas Pilipinas versus Iraq. Ang kanyang pahayag ay kaagad na sinangayunan ni Coach Tim Cone. Ayon sa taktisya ng Gilas Pilipinas, mahalaga at malaki ang panalong nakuha nila kasabay ng pag-amin na handa sila sa anumang laban sa susunod na round ng Asia Cup. Bukod dyan, sinagot na rin ni Coach Tim ang issue kay Jamie Malonzo. Ayon sa kanya, darating ang oras para dito. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Walang pagsidlan ng kasiyahan ng Gilas Pilipinas kasama ang fans nito. Bunga ng panalong itinala versus Iraq. Isa sa mga masayang nilalang ay walang iba kung hindi ang best player of the game na si Dwight Ramos. Sa panayam sa kanya ng media, lumabas ang matinding pinagdaanan ng grupo ng Gilas bunga ng magkakasunod na talo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dwight sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Kailangan namin ng panalong yon para magkaroon kami ng kumpiyansa. Medyo nadidismaya kami nitong mga nakaraang araw kasi Alam mo na, sa huling ilang laro kasi, talo kami ng talo. Itong panalo na to kahit papano nakapag-angat ng moral namin. So sa tono ni Dwight Ramos mga playoffs, grabe talaga pinagdaanan nila sa magkakasunod na talo sa mga kamay ng Chinese Taipei at New Zealand. Bumaba ng sobra yung moral nila doon na sa tingin natin, ganun talaga yung mangyayari sa kanila kasi nga, hindi nila makuha yung tamang formula para manalo sila sa laban. Yung Chinese Taipei alam natin at siguro alam din nila na mabigat na kalaban pero siguro maraming umasa at maging sila na kakayanin nilang bakbakan sa dulo. Sa kasamaang palad, hindi nangyari, di ba? Natalo pa rin sila doon. Isa yun sa mga nagpabigat ng pakiramdam sa kanila at maging sa fans ng Gilas Pilipinas. Feeling kasi nila kaya naman Sobrang bigat lang talaga ng inilatag na opensa ng Taiwanese. Sa kaso naman ng New Zealand, dismayado rin sila doon. Unang-una humabol sila. Naibaba nila yung lamang sa 3 na lang, di ba? Ang problema, nag-error na naman sila matapos may ibaba ang lamang sa 3. Yung error ni Dwight at ni Justin, ang laki po nun. Yun yung posibleng rason bakit sila dismayado sa mga sarili nila. Mababa yung moral nila. So moving forward, nanalo na sila sa Iraq Kahit paano buhay pa sila, di ba? At dahil nakatikim na sila ng panalo, isip ko lang naman gaganahan na sila dyan. Mas may drive na sila para humirit na isa pang panalo sa susunod na makakaharap nila. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung sino pero base sa lumalabas, posibleng host country na Saudi Arabia ang makakaharap nila. So manatili lang tayong kalmado mga ka-playoffs, manatiling suportado yung Gilas Pilipinas. Ang pahayag ni Dwight Ramos tungkol sa panalo ng Gilas Pilipinas sa Iraq ay kaagad na sinangayunan ni Coach Tim Cone. Sa panayam sa kanya ng media, tahasan itong inamin na nagpataas ng kumpiyansa ang panalo ng grupo laban sa Iraq. Kasabay ang mensaheng, handa sila sa anumang susunod na mabigat na laban. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Malaking panalo to para sa amin. Sa puntong ito kasi anumang panalo mahalaga dahil kailangan naming makakuha ng isa para muling maibalik ang aming kumpiyansa. Masaya kami na makausad. Alam namin magiging mahirap ang dadaanan. Pinili namin ang mas mahirap na landas pero handa kaming tanggapin ang hamon na yan. Alam nyo, dito pa lang sa mensahe ni Coach Tim, mararamdaman mo na talaga yung taas ng level ng kanyang kumpiyansa. Handa sila sa hamon at tama siya, pinili nila yung mas mabigat na daan Kaya marapat lang talaga na handa sila sa anumang hamon kahit sinong makaharap nila sa susunod na laban. Malay natin, baka mas maganda yung daan nila kumpara sa kung nanalo sila sa naunang bakbakan, di ba? Hindi natin masabi pero habang andyan pa sila sa laban, may pag-asa pa yon. By the way mga ka-playoffs, yung Chinese Taipei, binakbakan din sila ng New Zealand. Mas matindi kasi 118-78 ang score nila doon. Ibig sabihin 40 points ang lamang or tambak ng New Zealand sa kanila. Hindi tayo natutuwa sa ganito malinaw lang natin. Gusto lang nating sabihin na kahit gaano kagaling ang isang team, may off night yan. Hindi araw-araw Pasko sabi nga nila, di ba? Sa kaso naman ng Gilas Pilipinas, hindi araw-araw November 1. May pagkakataon talaga na mananalo sila at nangyari yung kagabi. Siyempre alam din natin na hindi ganun katindi yung Iraq. Pero panalo is panalo and talo is talo. So hindi issue ang kahinaan ng isang team. Kung tutuusin, nahirapan din ang Husto Gilas sa Iraq Kung mawala na lang sila sa 3rd quarter ng laban, di ba? Nung 4th quarter, humabol pa sila, humabol pa yung Iraq. Naibaba pa nila ang lamang sa 7. Kaya walang safe na kupunan talaga kapag minalas ka. Kapag hindi pumapasok ang tira mo. Kagaya ni Brownlee kagabi, sobrang malas niya. Hindi pumapasok yung mga birada niya. Buti nilang pumutok si Dwight Ramos. Sana ganun palagi, di ba? May handang mag-step up. Sakaling hindi kaya ng iba, lalo na si Justin Brownlee. Habang masayang nakikipagpalitan ng pahayag si Coach Tim Cone sa media, hindi na rin niya itinago ang nararamdaman sa kasalukuyang lagay ni Jamie Malonzo na hindi nakikitang sumasalang sa laban sa nakaraang 3 bakbakan. Tanong, ano nga ba ang dahilan ni Coach Tim sa issue? Kailan niya isasalang si Jamie sa laban? Tutukan natin si
si Coach Tim sa report ni Roman Zures ng ABS-CBN News. Mahirap gamitin ng lahat ng 12 player kapag ganito karami ang talent sa koponan at walang mas mabigat ang loob kaysa sa akin kapag hindi ko siya napaglalaro. Siyang Jason Tatum namin eh. Lahat ng 12 ay committed sa isa't isa at si Jamie ay nagpapakita ng mahusay na profesionalismo sa pagtanggap ng kanyang papel. Darating din ang oras niya, napaka-supportive niya sa kanyang mga kakampi at sa mga layunin na meron kami. Malinaw yung sagot niya, di ba? Darating yung time ni Jamie Malonzo. Kung kailan yon, hindi niya sinabi, kaya hindi rin natin alam. Nagsimula kasi ito nung magsimula ang fans ng Gilas Pilipinas na isigaw ang pangalan ni Jamie Malonzo kagabi. Nung time na alam na ng fans na kaya na ng Gilas na manalo, di ba? Sa tingin kasi nila, si Jamie na lang ang hindi pa talaga naglalaro sa 3 bakbakan na sinalihan ng Gilas. Kaya para sa kanila, marapat lang nabigyan na ni Coach Tim Cone ng break si Jamie Malonzo. Sa kasamang palad, hindi na ipasok. Para naman sa iba, nape-personal daw si Jamie dahil sa paglipat nito sa Japan B-League sa Kyoto Hanaris. Sa puntong yan, walang makapagsasabi ng katotohanan kung hindi si Coach Tim Cone. Siya lang ang pwedeng magbigay linaw sa kaso ni Jamie Malonzo talaga. Base naman sa pahayag ni Coach Tim, supportive naman si Jamie sa hangarin ng team. Ibig sabihin, naiintindihan niya kung hindi man siya magkaroon ng pwesto sa bakbakan. Kahit nakikita lang siyang nakaupo sa bangko habang nakikipaglaban ng mga kasama niya sa court. Siguro sa practice, mas nagagamit siya kasi kailangan talaga siya doon. Lahat sila kikilos doon eh. Lahat sila magbabahagi ng kanilang galaw para sa susunod na laban. So ano man ang maging issue sa kanilang dalawa, personal man yan o hindi, kung meron man, para sa akin, sa kanila na lang siguro yon. Ang mahalaga sa ngayon is manalo ang Gilas Pilipinas sa mga susunod na bakbakan. So guys, maraming salamat.